Kakapasok lamang po na balita, ano? Ayan na, hindi po ito good news dahil bad news po ito. Nag-iisang Alice Guo ay nakatakas na noong July 18, 2024 pa. Grabe, isang buwan na ang nakalilipas at wala man lang sinasabi ang immigration na nakaalis na pala itong si Alice Guo. No, sinasabi pa nila na babantayan nila. Pero anong nangyari? Hindi nila nabantayan. Yung pala noon pang nakatakas. Ngayon, buti na lamang itong si Risa Hontiveros ay masugid na nagre-research, no, kumukuha ng impormasyon about dito kay Alice Guo at ginagawa niya talaga yung kanyang trabaho. No, bilib po ako dito kay Risa Hontiveros dahil sinabi niya mismo na nung July 18, 2024 pa nakaalis itong si Alice Guo at dumaan po ito sa Kuala Lumpur, Malaysia. No, doon po siya dumaan at pumunta po siya ng Singapore. Doon po nag-meet sila ni Cassandra Ong at yung kanyang family. At tila ba parang sinabi ni Risa Hontiveros na para bang nag-reunion ang buong pamilya sa Singapore. No, nakakalungkot lang isipin na sa tuwing may ganitong malaking tao ay napakahirap hulihin at tila ba parang pinoproteksyonan ito ng ating gobyerno. Hindi ko naman sa nila lahat dahil may mga magagaling pa naman mga gobyerno, may talagang tapat sa tungkulin ng mga gobyerno. Pero may mga opisyal na nakaupo na pilit na pinaglalaban yung kamalian, no? Alang-alang sa pera. So ngayon panoorin natin ang buong video ng Senate hearing. Na kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, bago natin pagpatuloy yan, subscribe muna ako at nagbibigay ako ng opinion and reaction sa mga ganitong usapin. This is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. At huwag mo na rin makalimutan na mag-comment dyan sa ibaba para makapagbigay na rin ikaw ng sarili mong opinion. So huwag na natin patagalin pa. Let's go. Panoorin na natin. Rise to speak against an assault on the rights, privileges, reputation, conduct, decorum, and dignity of the Senate, as well as the integrity of its proceedings. Last month po, o noong July 13, 2024, naglabas ang Senado through the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality and approved by the Senate President ng contempt citation and order to arrest laban sa Chinese national na si Guo Huaping, also known as Alice Leal Guo. Nagpapasalamat ako sa Senate President sa maagap na tugon nila para mailabas ang arrest order. At salamat din kina General Angkan na alam ko binuhos ang buong puwersa at lakas para sa operasyon na hanapin si Guo Huaping ng Senate OSAA. But Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024. O ayan, narinig ninyo ha. Malinaw na malinaw. Out of the country na noong July 18, 2024 pa. 'Di ba? Anong ginagawa? Anong ginagawa ng bansang Pilipinas na gustong makamit yung hustisya ng mga mamamayang Pilipino? Ano yung mga naapakan nito at nagpanggap na totoong Pilipino, no, nakapagsinungaling at niloko yung ating gobyerno? Nasa na? Wala nang mukhang maihaharap niyan ang Pilipinas sa iba pang mga bansa. Dahil dito sa iisang tao ay natakasan ninyo, no, natakasan nila. At sigurado, tatawanan tayo ng mga Chinese dahil dito. For sure, natatawa na yun sa ginagawa natin o ng bansang Pilipinas. So tuloy natin. To Kuala Lumpur, Malaysia. Kuala Lumpur. Papakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12:17, 13 seconds military time ng July 18. Kaya ibig sabihin, umalis siya ng Pilipinas sa gabi ng July 17. Mr. President, hindi po pwedeng ipagkaila na siya ito dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ifa-flash ko ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito. Patuloy ang pag-track nila. O, ito na yung mga dokumento. Ngayon,
Tanong lang, di ba, sinasabi ni Attorney David, na kausap ko pa itong si Alice Guo, nandito pa yan sa bansa, no? Pilit niyang ipinagtatanggol at sinasabi sa publiko na nandito pa sa bansa. Nung nakaraang linggo lang, nung nakaraang mga araw lang, di ba? Sinasabi niya lagi. Pero ngayon, nung sinasabi niya pala yun, nandun na pala. July 18 pa, nakalabas ng bansa. Wow! July 17, no? So, palagay natin July 17 ng gabi. At July 18, nakarating ng Kuala Lumpur. Ano na? Attorney David, yang sinasabi mo dyan dati, na nandito pa sa bansa, July 18 pa pala, nakaalis na. Kay Alice Guo. Ay nako, bansang Ayon Pilas. sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore, kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon, kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Ayan. 'Di ba? Si Cassandra Ong ang kasama. Magkakasama na silang lahat. Reunion. Yay! Nakalis na tayo ng bansa. Pera-pera lang yan eh. Now, imposibleng hindi siya nagbigay ng pera para makaalis ng bansa. Imposible. Kayo ba naniniwala kayo makakaalis siya ng bansa na hindi nagbayad? Na walang tumulong sa kanya? Napaka-imposible. 'Di ba? Na walang piloto na magdadrive sa kanya? Na walang tao na mag-i-escort sa kanya? Na walang tao din sa gobyerno na mag-i-escort sa kanya palabas ng bansa? Napaka-imposible na hindi siya nagbayad. Ano yun? Thank you na lang? Magkano kaya ang ibinayad sa palagay ninyo? Milyong-milyong piso for sure yan. Dahil ang kapalit niya buhay. Kasi mag-a-accept pa ba siya ng buhay dito na makukulong lang naman siya? Ay di tatakas na lamang siya at babalik siya sa kanyang lupang hinirang. Di ba? Sa kanyang lupang hinirangan. Tuloy. Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Sino? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya Tama. na mga opisyales ng pamahalaan. Tama. Big check. Para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Yes. I have always believed that legislative hearings are policy-driven. Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? Ayan na. Imbestigahan na. No? Imbestigahan na kung sinong dapat imbestigahan. Unang-una dyan, immigration. No? Yung attorney niya. Kung sino yung mga nakapalibot sa kanya. Mga malalaking tao na kasama niyan before. O, sabagay, iniimbestigahan na to ngayon. Pero yung mga dati na hindi na iimbestigahan, unang-una dyan, immigration. Na nagpatakas. Kung sino man na nagpatakas dyan. Di ba? Napakalupit. What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Tama. Nangako ang BI sa akin Katarungan. at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Yun pala, wala na talaga siya. Mr. President, kung hindi po natin ito gawan ng paraan as an institution, as a country, parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni sinaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Mr. President, Senator Tulfo is recognized. I'd like to make a manifestation in support of You what may proceed, sir. Senator Rizon de Vera said. Tama yung sinabi niya, dapat gawa natin paraan. A few weeks ago, I did have a hearing sa Committee on Public Services at napuna ko po yung walang processing center. Ang lahat ng mga kababayan natin nung maalis papuntang abroad, walang processing center. Pag ikaw ay isang pasahero, gustong pumunta ng abroad, sakay ng isang chartered plane, hindi ka nadadaan sa proseso, hindi ka nadadaan sa immigration
diretso-diretso ka na sa gate, sakay yung limousine mo, SUV, and then pagdating sa tarmac, aakyat ka sa aeroplano mo, and then here comes the CIQ, Customs, Immigration, and Quarantine. At kung yun ay kasabwat, let's go, madaling makakalusot dahil walang CCTV na dadaanan. That's why I told people sa Mia, by the end of this year, kapag wala pa rin processing center ang mga chartered plane, ako po yung magagaliti, I will really raise hell. This is one example kung bakit ito si Alice Go ay nakalabas. I'm very sure walang nakalagay kung anong aeroplano, right? Going out. I'm very sure ito ay lumabas through a chartered plane, through a private plane. So all we need to do is tanungin natin kung matitrace siyang kung sino, anong mga private plane ang lumabas o chartered plane ang lumabas that very day from the Philippines. Doon natin matatrack down. At sino yung mga CIQ, Customs, Immigration, Quarantine, ang nag-process ng kanilang passport sa loob ng aeroplano. Because ang nangyari ngayon, Mr. President, kahit na sinong Ponce Pilato sakay ng kanyang limousine, nag-charter siya ng plane, diretso na siya sa tarmac, and then aakyat siya sa loob ng aeroplano, bit ang kanyang mga maleta. Ito pa, yung pagkuha ng mga information, pag dumaan tayo sa immigration, yun po ay useless. Yung biometrics, kinukunan tayo ng picture, etc. Useless po yun dahil wala tayong tinatawag na cross-matching. We don't have that capability yet. So ibig sabihin, itong si Alice Go, pwedeng bumalik to ng Pilipinas, mga kapusit na hindi natin alam, sapagkat all she needs to do is same mukha niya, basta palitan lang niya yung kanyang pangalan, makakalusot na siya. So this has to be changed. At again, ako'y nanawagan sa mga taga-NAIA, MIA, Immigration, get your act together dahil by the end of this year, gusto ko magkaroon ng processing center ang lahat ng pasahero going in and coming out of the country. Kailangan may processing center na sila ay dadaan sa butas ng karayom tulad ng dinadaanan ng lahat ng mga simpleng pasahero. Maraming salamat, Mr. President. Yun nga, simpleng pasahero lang. 'Di ba? Kapag ka mga simpleng pasahero, ang higpit-higpit ng immigration, no? 'Di ba? Ang dami niyang na-offload. Kagaya ng mga magtuturis papuntang Thailand, Vietnam, Singapore, Malaysia, no? Kung saan bang lugar. Ang dami, talagang dadaan ka sa butas ng karayom. At kahit naman pupunta ka talaga para mag-visit, mag-tourist ka lamang sa isang lugar na yon, ay napakahigpit nila. Sa mga nakakakilala dyan na mga magtuturo sa Thailand, no? Sa Vietnam, mag-a-apply bilang teacher. Alam niyo yung sinasabi ko. Kilala niyo si Teacher J of Thailand girl, no? 'Di ba? Lagi siyang nagkukwento na napakahigpit ng immigration pagdating sa mga simpleng mamamayan na akala mo talaga para kang kriminal kung maimbestigahan, no? Ayaw kang paalisin. Pero pag ito, malalaking tao, wala nang tanong-tanong. 'Di ba? Wala nang tanong, bayad agad, alis ka agad. Nasaan ang hustisya ng mga mahihirap na tao, ng mga mahihirap na Pilipino? Tanging mayayaman lamang ang nabibigyan ng tsansa na mabuhay ng maayos. 'Di ba? Napaka-unfair sa mundo. Tuloy natin. Mr. President. Salamat po, Mr. President. Ako po, kung magtangka pa yang si Guo Huaping bumalik dito sa Pilipinas, siguro naman puhulihin na talaga siya, di po ba? Pero sa tingin nyo, magtatangka pang bumalik yan si Alice Guo? Hindi na yan. Napakalabo na niyang bumalik pa. No, ang dami niya na, buong Pilipino, nakakakilala na sa kanya. Napaka-imposible na bumalik ito si Guo Huaping or si Alice Guo. sa ginawa niya pong iyon na niloko tayo sa loob ng isang buwan, yung pala ay nasa labas na. Ewan ko na lang po kung babalik pa yan dito o lalo papalayo sa atin. Salamat po, Mr. President. Mr. President. Senator Paul, what is your pleasure? Actually, I would also like to confirm that during some instances in the past, there are private planes that have taken off and there was a conflict between the immigration and the airport security group. At least in the main thoroughfares, in the main airports, meron
talagang airport security group at may immigration. Pero sa mga ibang lugar, kung sa North man yan, dun sa mga PEZA zones, kung may mga airport doon, I think we should also have an inventory. What day did she arrive in Malaysia? For example, if CAAP has a record of all departures from the Philippines and from where, because I'm sure we have a list. If they went to Malaysia, ilan yung mga flight papuntang Malaysia? Whether it's private or a passenger plane, we should be able to determine that. Kasi syempre meron yung traffic, di ba? So they should have a master list of who had taken off and have reached for an international flight. So that's one possibility for us to be able to track them. Pero ang ginawa natin dati sa NAIA, also for the information of the new chair of the Committee on Public Services, lahat ng mga gates may mga CCTV na para yung sa mga, kasi nangyayari dito sa mga private planes, papasok sila dun sa mga side entrance ng airport, hindi alam kung sino mga pasahero dun, kunyari grandia na tinted. Dapat yan ngayon may mga pwede natin imbestigahan kung kinukunan lahat ng mga nakasakay sa loob, kasi minsan napupuslit pumapasok sa eroplano, hindi nakikita ng immigration or ng airport security group. So that's all, Mr. President. Thank you. Mr. President. If I may, Mr. President, salamat kay Sen. Grace. And tungkol po dun sa CCTV, mukhang sanay itong si Guo Huaping. Maybe this is not the first time she did this. Dahil kung i-enlarge po natin yung photo dun sa ipinakita kong slide kanina, hindi po na-capture ang image niya dun sa CCTV. So dumaan or idinaan siya sa spots na hindi mahuhuli kahit yung video image niya. So baka may nagturo, tama po si Sen. Grace, baka may nagturo sa kanya at hindi lang dito sa immigration natin, posibleng sa immigration ng iba pang ASEAN countries. Salamat, Mr. President. Mr. President, Senator Lauren Legarde is taking the floor. Senator Legarde is recognized for her manifestation. You may proceed, ma'am. Yes, thank you, Mr. President. May I request that the good sponsor answer some questions for my enlightenment? Mr. President, I wanted to associate myself with the speech of the Deputy Minority Leader. She and Senator Sherwin Gatchalian and many of our colleagues have been very aggressive and persistent in trying to thresh out this problem of illegal and foreign nationals who have been elected into office, and this really is a national security concern. Aside from the fact that this Mayor Guo had left the country and supposedly having been assisted by law enforcers or even officials of government, because there was already a hold or a ban, but she was able to leave. And whether there's a video or not, those are details. But we must further investigate, and the Deputy Minority Leader is correct, and how these agencies of government must be answerable on how a wanted person is able to escape the country. I also would like to bring to the attention that more than 1,200 have been given, according to the PSA, and this has been reported already, have been given birth certificates. Who knows if one of those 1,200 will also run for elective office, a councilor, a barangay captain, a mayor, we don't know. So, dapat isama po sa ating pagpupulong at sa mga hearing yung higit sa 1,200 na inamin na ng PSA na nabigyan niya ng birth certificate. So, having said that, at the proper time, if and when this will be brought to the floor once again, there were just questions I would like to do in support of the manifestation of Senator Ontiveros. Thank you. Mr. President. Senator Gatchalian is recognized. Mr. President, talaga pong pinaglalaroan ho tayo at iniinsulto ang ating institusyon dahil nung August 15, 2024, nag-file po si ข้าวเกรียบกุ้งคาวีเปลี่ยนโฉมใหม่เป็น ABCen ความอร่อยนี้มันช่าง Guo Huaping aka Alice Guo ng motion to reopen and admit attached counter affidavit. Ito po yung patungkol sa kaso niya na i-file po ng DOJ sa human trafficking.
At dito po sa counter affidavit, meron pong notary public na notarized po on August 14, 2024 by a certain attorney Elmer Galica na yung kanyang opisina ay nasa San Jose del Monte, Bulacan. At pinapunta ko ho yung staff ko to verify whether this law firm is indeed legit. May law firm naman po, may tao naman po sa law firm. Wala ho si attorney Galica doon, pero nakausap po ng staff ho natin sa telepono. At ang sabi ho ni attorney Galica na si Guo Huaping ay pumunta sa kanya personally on August 14, 2024. Ito. Ayan. Pumunta daw si Alice Guo sa kanya, doon kay attorney na yun. No, August 14. Ang problema lamang nito o nakaalis ay July 18 na. Meaning, nagsisinungaling itong attorney na to. So, dapat siyang maimbestigahan kasi for sure, pinagtatakpan niya itong si Alice Guo. Diba? Sino kaya yung tao na yun? Si attorney. Pakinggan ulit natin kasi medyo attorney na yun. Sa telepono at ang sabi ho ni attorney Galica. Ayan. Attorney Galica. Dapat imbestigahan din yan, di ba? Kasi bakit ka magsasabi ng gano'n na nakita kayo pumunta siya personally? Di ba? August 14. Tuloy natin. Na si Guo Huaping ay pumunta sa kanya personally on August 14, diba? 2024. So, talaga hong may pinagloloko ho tayo dahil parang lumalabas at bumabalik at despite na meron pong arrest warrant ay hindi ho ito pinapansin at imbes lumalabas at bumabalik po sa ating bansa kung totoo po na meron ho siyang personal appearance dito po kay attorney. Teka lang. Meaning, baka nga bumalik kung tutuusin. Pero napaka-imposible naman yan, babalik yan eh. Ikaw may lakas ka pa ng loob bumalik, no? Siguro pinagtatakpan lang ni attorney na yon, no? Na nagkita sila para isipin pa rin ng mga mambabatas na nandito pa rin si Alice Guo sa Pilipinas. Attorney Galica. So, dapat ho matalino. Maimbitahan rin po to si attorney Galica sa next hearing po ni Senator Veros para marinig ho sa kanya mismo kung talaga bang merong personal appearance dahil ho, sabi niya base po sa interview ng ating staff. At saka kung may personal appearance, no, kung nakita talaga silang dalawa, di dapat tinawagan ng mga pulis, nandito si Alice Guo. No, hulihin nyo na. Pero bakit hindi mo sinabi? Feeling ko talagang pinagtatakpan nito ng attorney na yan, no? Na mayroon pong personal appearance po sa kanya. Mr. President, let me correct myself. It's Attorney Elmer Galicia. Attorney Elmer Galicia. Okay, not Galica. Attorney Elmer Galicia na ang office po ay sa San Jose del Monte, Bulacan. So, kaya ikaw nang susunod na imbestigahan. Mr. President, talaga pong pinaglalaroan po yung ating institusyon at itong taong to, itong abogadong to ay dapat po maimbitahan para malaman at maimbestigahan ang katotohanan. Either siya huy nagsisinungaling at wala pong personal appearance o talagang balik-labas po ng ating bansa na lumalampas po sa Bureau of Immigration dahil hindi naman po makakalabas at makakabalik po ng ating bansa kung hindi po tinatatakan po yung kanyang pasaporte. So maraming salamat sa Senator Risa for bringing this out and maraming salamat po. Ayan. So ngayon, gusto ko lang hingin din ang opinion ninyo bago ako magbigay pa ng last opinion. No? Gusto ko mag-comment kayo dyan sa ibaba. Kung ano yung masasabi ninyo sa gumugulong na kaso at problema ng ating bansa. No? Comment nyo nga sa ating comment section. At pinaglololo ko lang talaga tayo. Kung sino man. No? Kung sino man yan. Para tayong ginagawang mga uto-uto. No? At talagang uto-uto kasi nagpapauto yung mga opisyal ng gobyerno. Ultimo yung isang tao lang hindi mo pa kayang hulihin dahil nga sa dami ng pera na binibigay sa'yo.
No, sa palagay ko, never na tong mahuhuli si Alice Guo. No? Kasi kung nasa China na to, nasa Singapore na to, hindi na to babalik sa bansang Pilipinas. Never na to. Kaya sinasabi ni Attorney Galicia na yun, Elmer Galicia, nagsisinungaling siya for sure. Sinasabi niya lang yon para pagtakpan si Alice Guo na nandito pa sa Pilipinas at para hindi pa mag-alala. No, hindi mag-alala ang mga mambabatas, ang mga senador, mga pulis na nakaalis na ito ng bansa. Na parang nililito lang. Nililito lang sila, yung mga senador. Nililito lang na hindi pa talaga totally nakaalis. Pero hindi alam nila na iniimbestigahan na nila at hinanap na sa iba pang mga bansa yung record ni Alice Guo at nakita na. No? So, ayun. Talagang mahina kung sasabi ko sa masasabi ko lang ay napakahina ng ating batas pagdating sa mga ganitong usapin, sa mga mayayaman, no, hindi kayang hulihin. Napakahirap hulihin. Napakarami ng tao na mabibigat, malalaking tao na ang hirap ipakulong sa ngalan ng pera. So yun lang for today's video. This is Boy Sausaw, ang Sausawero, sa issue ng iba. Thank you so much for watching.